What's good, guys? Hey yo, what's up? Panito tayo sa Krame. Sinusubukan sana natin yung live streaming ni YouTube, kaso hindi ko magahani. Kasi nabasa ko naman is pwede naman daw pala na habang nagmumotor makakapag live streaming ka, kasi wag ka lang magre-reckless driving, which is pasok sa atin kasi hindi naman talaga tayo reckless driver, diba? So ayun, very much disappointed tayo kasi hindi siya gumagana. Hindi ko alam paano eh. Kanina pa ako siguro mga 3 weeks na akong nagsiset up. Siyempre joke lang, hindi pa rin siya gumagana. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes. Kapag ganito na hindi ko alam gagawin ko, sobrang iksi ng pasensya ko eh. Kaya yun. This is EDSA northbound. Tapat ng Krame. Ba tayo? O lalim, babaw. Babaw, lalim, babaw, lalim. Okay, ilalim tayo. Ayoko lang dito sa ilalim, medyo mainit. Quick video lang to kasi dapat talaga yun nga set up sana natin yung live streaming kasi hindi umubra, kaya sayang naman yung setup ko. Nalagay ko na yung camera sa sa mount ng helmet. Hindi ko alam paano, baka pwede nyo akong tulungan. Gusto ko kasi sana talaga yung mga live streaming sa habang nagmumotor. Wala lang, ito lang ipakita sa inyo yung situation on the ground. Pangalan tayo, pangalan. Ito ang sarap nun, nagagala ako kayo real time. Importante lang naman daw huwag kang gumawa ng mga dangerous stunt. So, ayun, hindi mo bra. Nakakainis. Kumusta kayo guys? Kumusta? Nakakalungkot yung mga balita ngayon, lalo doon sa mga yung mga kabataan. Yung may namaril, may nanaksak. Doon sa namaril, wala pa akong full context kung paano nila nagawa. Parang sa initial pa lang na napanood ko na news is yung mga bata daw na namaril is are biktima ng ng bullying. Parang gumanti lang. Tapos yung mga owners ng baril, yung isang baril sa security agency, tapos yung isa naman is sa policewoman, parang sa tita niya ata, diba? Sa mga ganong sitwasyon, sino sa tingin niyo dapat sisisihin? Yung bang owner ng mga baril na yon, o yung bang mga nambubuli doon sa mga bata? Diba? Nakakalungkot na may mga nawawalang buhay sa mga dahilang wala man lang kabigat-bigat. Hindi naman natin sa i-validate yung mga nabibiktima ng bullying, pero para pumatay ka tapos makawin ka ng sunod-sunod, diba? Gano'n na ba kalala yung nararanasan ng yung mga suspect? Hindi sila pwedeng tawagin suspect kasi minor sila. Usually ang sa kanila is nilalagay ng court dyan, XAA, mga ganun siya. Parang yung part ng karapatan naman minor.
So ayun, nadala yung mga bata allegedly sa turn over sila sa DSWD, which is talaga yung usual practice based yun sa mga umiiral na batas. Tapos, anong thoughts nyo dun sa ibababa yung age ng criminal liability? Ako para sa akin, hindi ako pabor. Okay ako din sa existing. Hindi naman to parang common dito sa Pilipinas. Diba? Well, at some point, masabi natin na marami ng insidente, pero parang lagi namang may parang mabigat na dahilan na parang yun yung kailangan i-address. Kung nakakaranas yung mga suspect ng, well, the minor, kung nakakaranas sila ng bullying, that is something na kailangan i-address ng school. Diba? Bakit nyo hinahayaan na may ganong klaseng mga insidente sa school nyo na hindi nyo nalalaman? Or talaga bang hindi nyo nalalaman, diba? Kawawa naman yung mga bata. Unang-una nakaka-apekto sa social behavior nila and lalo tigit dun sa pag-aaral nila. Ito yung palengke ng human. Kung ibababa natin yung age ng criminal liability, baka lumaki yung mga bata na, di ba, yung mga galing sa kulungan. Naman, lalo silang tumanda ng barumbado, di ba? So basically, yung kulungan natin, yung mga kulungan natin, ang purpose talaga yun is for correction. Di ba kaya nga may mga correctional facility tayo? That is to correct the behavior. Hindi talaga siya hindi talaga siya parusa. For correction lang talaga siya. Pero sabi naman ni Senator Padilla is parang dun lang naman sa mga heinous crime. Diba parang mas lalo na. Ikaw yung, anong iisipin mo, ikaw yung minor, tapos nakakulong ka, kasama mo yung mga bigatin din na criminals, diba? Yun yung kay Marvin, guys. Well, in-endorse ni Marvin. Nakakal sa bahay. So ayun, let me know your thoughts sa comment section. Dito ko na muna tatapusin yung yung video natin. Medyo nalungkot ako kasi hindi tayo nakapag-live stream. Pero okay lang yun. Adios guys, bye bye.